So tayo ka lang, Raj. Straight ano ka lang. Stand straight. Team, ako kayo parang ginawa natin kanina. Oo, bakit? Walang contrast. Yung parang ginawa natin, kinismis natin bakit na gano'n. Mag-cast ka na sa amin, pakuha po yung apple yung pinilapit. Sino yung magaling pumala? Sino meron dito? Sana. Kaya mo ba? Siguraduhin mo lang, apple lang kataba mo. Hindi ito ha. Nag-joke. Mga kapatid, ang panalangin, hindi natin, it's pana. When you pray, kapag ikaw ay nagdasal, ang pana ay tumatagos, right? Ang objective natin, pag tayo ay umapana, situin, tatamaan natin ang bullseye. Diba? Yung target. Diba? Kahit yung dark, meron siyang ground, meron siyang bilog sa ano, ang objective natin, matamaan natin yung pinaka-center. Or, matamaan natin talaga yung object. Ganun din sa prayer. Pag nagdadasal tayo, kailangan tumatagal sa puso natin ang ating prayers. Tumatagos at nararamdaman natin kung ano yung pinagdadasal natin. Minsan nagdadasal kayo, wala na sa sarili nyo yung pinagdadasal natin. Right? Minsan hindi nyo na nag-feel kung tama pa yung pag-pray nyo. Or minsan nagtatanong kayo, bakit ang tagal sagutin ng Diyos ang mga prayers ko? Bakit siya? Ngayon na nag-pray, may jowa na. Ako 10 years na nag-pray. Lumuhod na ako sa baklaran. Tumugo na ang tuhod ko. Nagkakanyo na ang tuhod ko. Wala pa rin answer ang Diyos sa mga dasal ko. Bakit? Bakit wala pa rin sagot ang Diyos? Kasi, bakit hindi sinasagot ng Diyos ang mga dasal nyo? Kasi, yung natitirang dinivide natin the word panalangin, yung half noon ay, ano? Pana, tapos yung half, ano? Langin. Kasi kayo ay nag-aalanganin sa prayers nyo. Hindi kayo sure sa mga prayers nyo. Kaya that's why hindi tumatagos sa puso nyo. Bakit hindi effective ang prayers nyo? Kasi meron pa rin kayong doubt na sasagutin o hindi sasagutin ng Diyos ang prayers nyo. Right? May kasabihan po tayo, kapag ikaw ay binato ng bato, umilag ka dahil masakit ito. Okay? May kasabihan tayo, prayer can move valley. Oo naman si kapatid. Prayers can move valley. Sabi ni kapatid, gusto niya eh. Walang pakialaman. Kung gusto nyo, prayers can move mountains, tama naman yun. Gusto niya eh. Prayers can move valley. O, kanya-kanyang trade, walang basagan. Pag kayo ay nananalangin na nasa puso niyo, na wala kayong doubt, it will be done. Raj, thank you. Mamaya na lang itutuloy ang pagpanas. Even the disciple of Jesus Christ asked Jesus Christ, Lord, teach us how to pray. When you pray, say, Father, hallowed be your name.
us this day our daily bread. Hindi sinabi ng Diyos, give us day, weekly, monthly, our daily bread. Give us this day our daily bread. And forgive us our sins. Mga kapatid, ang Diyos ang hindi ATM. Dapat alam niyo yun, ha? Hindi pag gusto nyo ipasok ang ATM sa machine, nagluluwa po siya ng pera. Ang Diyos ay hindi po. There's a time for everything. Kung minsan matagal siya sumagot sa prayers natin, just because tinitignan niya kung gano'n tayo kasincere sa ating prayers. Hindi na tayo basta hingi na hingi. And secondly, ask yourselves if you pray every single day of your lives. Seriously, honestly, at walang doubt sa puso nyo kahit katiting. Kasi, gano'n ka mag-pray, kung meron pa rin katiting na doubt sa puso mo, it will never be happen. It will never be done. Second, dapat ang panalangin natin ay mayroong pagpapakbaba, mga kapatid. Marunong tayo magpakbaba. Lord, gusto ko pong gumanda. Kanina pong surgeon ako pupunta para gumanda po ako. Kapatid, you are perfect in the eyes of our Lord Jesus Christ. Hindi mo na kailangan magpalitoke. One time, if you ask the Lord face to face, Lord, bakit mo ko ginawang miserable? Bakit mo ko ginawang pangit? Bakit wala nagkakagusto sa akin? And one time the Lord says to you, ha? Sinong pangit? Wala ako nakikitang pangit sa mga nilikha ko. You are perfect in my eyes. Because I created you as my own image. Remember, Jesus Christ is perfect. And you are perfect also. Kiber kung wala nagkakagusto sa iyo, may gusto sa iyo ng Diyos. And lastly, manalangin kayo ng may pananampalataya. Brothers and sisters, pray with faith. Ano sabi niya? Can I tell you? Ask and you will find. Ask and you will find. Mali po. Ask and you will receive. Knock and the door will not be open to you. Ha? Huwag naman i-check. Knock and the door will be open to you. Mga kapatid, manalangin kayo na may pananampalataya sa puso mo. Lahat ng pinapanalangin nyo, ibibigay ng Diyos. Ang ayaw lang ng Diyos ay may doubt sa puso nyo. Kahit katiting, kahit gabutin ng alikabok o ng buhangin sa dagat. Gusto niya 100% naniniwala kayo na sasagutin ang inyong mga dasal. When we pray. Mga kapatid, hindi natin akalain na tayo makakalipat dito. Hindi natin alam na makakatapos tayo sa pagpipinturang ito o dukulang pa. Marami pa rin tayo hinihingi sa Diyos na mga provision para matapos natin itong lugar na ito. Kung makikita nyo, ito ay white. Yung kabila ay green. Buti na lang, ito ay white, hindi black yun. Marami pa rin tayo hinihingi mga provision.
Marami pa rin tayong hinihingi sa Diyos sa mga tao na gamitin para mag-provide, para mag-contribute sa lugar na ito, para mapaganda natin ang church. Nung lumipat tayo dito, nangangamba tayo kung tayo ay matatapos natin to. Natapos natin. Nung lumipat tayo dito, hindi natin alam kung tayo ay magkakaroon ng union. Kasi wala tayong pera. Pero lahat tayo ay naniniwala na hindi tayo mababayaan ng Diyos. Sunod-sunod ang union natin dito nung umakyat tayo. Mamaya po, after ng service, may union po tayo by 2 o'clock. Lesbian po. So hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Ang gusto na ng Diyos, mapagkumbaba kayo, MCC. Magtiwala kayo, MCC, sa akin. Ako ang magpo-provide ng mga needs niyo. 22 years ang MCC na. Tumatakbo pa rin ang MCC. Dahil nakikita ng Diyos kung gaano kayo katotoo na magsilbi sa Kanya. Kung tutusin, 22. Kung faithful lang talaga yung mga members ng MCC, hindi lang tayo ganito. Baka mamaya nasa ano na tayo, sa Pasay, Cuneta, Astrodome, baka ganun na, for 22 years. Marami ng mga miyembro pumasok, lumabas ng MCC. Iniwanan ng MCC. Nagtayo ng panibagong simbahan. Ano pa ba ang gusto ng kanyang simbahan? Diyos ko. Pero sabi nga ng Diyos, iiwalay ko ang mabubuti at ang masasama. Sa Bible study namin kagabi, ang ganda na aming topic. Iiwalay niya talaga ang totoong Kristiyano sa hindi totoong Kristiyano. Sabi naman ng Diyos talaga yan eh. Hindi lahat sa inyo na tumatawag, Diyos ko, hindi Diyos ko ha. Diyos ko ay makakapasok sa aking kaharian. Yun lamang tumutupad at sumusunod sa aking pinag-uutos ang aking tatanggapin. Mga kapatid, ang gusto ng Diyos, hanggang sa huling hilinga ng buhay niyo, ay sumunod kayo sa Diyos. Sa mga estudyante, kung kayo man ay nangongopya, naranasan ko rin yan, lahat tayo naranasan yan, huwag niyo sabihin, nung kayo ay nag-aaral, ang mga kodiko nyo, mga nakasulat sa panad nyo, kung saan-saan, buti na lang hindi ako naging tuli. Mabilis ako dyan eh, sa kopyahan talaga. Elementary ako, high school, talaga mabilis ako dyan. Alam mo diba sa square home, ganyan, diba? Pag sinabi nila, okay, sit a paper and once in a part, diba? Alam mo yung mata ko, hindi ko alam kung may ano yan, may x-ray vision. Gawin ako. So, alam mo, ang pangit ng sulat mo, mali yan number 1 ko. Alam pa may x-ray ako, nakopya ko lang ng 1 to 5, mabilis ang ano ko, sulat talaga ako agad. Kaya alam mo, pag nag-check ang teacher ko, pareho kami ng mali, yung katabi ko, kaya talaga obvious na nagkopyahan kami. Kaya huli talaga kung sino na kopya. Kasi, na-experience yun eh. Malalaman ng teacher na kopyahan kayo, kasi papatayin yung kayong dalawa, bibigyan kayo ng test. Pag hindi mo nasagot, at nasagot niya, ibig sabihin, ikaw ang kopya. Pahiya talaga ako mo. Pero ginawa ko pa rin sa mga exam. Ano talaga ako, kaya minsan hindi ako ibata ko sa salamin. Baka mamaya yung itinan dito. Kasi gano'n ako lang bilang dati. Gumagano ako. Mga kapatid ko, kayo estudyante. At kung hanggang ngayon ay kayo ay nag-cheat pa rin, it's a sin. Hindi natutuwa ang Diyos sa inyo. Ang gusto ng Diyos, makatapos kayo dahil nagsunod kayo ng kilay. Sa may magjowa, kayo ay binigyan ng Diyos ng partner. Ha?
Binigyan na kayo, pinagdasal nyo na. Ayan na. Inaaway nyo pa rin. Hindi ko sinabi ikaw, Raj. Hilingi mo sa Diyos na matagal na nabigyan ka ng partner. Maintindihan ka kung ano ang pinagdadaanan mo sa buhay. Ibinigay na ng Diyos. Minsan nagbibiro tayo, Pastor, hanggang 1 month lang siya. Yan lang ang grace period niya. Yan lang ang nakasulat sa kontrata. Pero umabot ng 2 months. Sometimes, we try to joke yung mga bagay-bagay, pero it's not healthy. Akala natin lahat ay biro. Pero sa partner natin nakakadinig, minsan ito pala ay seryoso. At pag siya ang nagka-attitude sa iyo, at sasabihin mo, I'm so sorry, pero it's too late. Binigyan ka ng Diyos ng negosyo. Wala ka namang ibang ginagawa kundi kain ka ng kain sa negosyo mo, hindi ikaw yung daily. At hindi nakikita sa katawan mo. Kinakain mo naman yung tinda mo. Tinda yung mag-partner. Anong ang tutubuhin mo? Lay ko ba yan? Tinda. Hindi, sample lang ha. Hindi ko kayo tinitira ha. Personal na Charles. Mga kapatid, sometimes we pretend that we are okay. Sometimes sinadaan natin ito sa biro, but it's true. Huwag natin nahiyaan na ating mga pinagdasal at ibinigay ng Diyos ay magbigay niya dahil sa mga kalokohan natin. Pastor, namatay po ang nanay ko, hindi ko po kaya. Gusto ko na pong sumunod. Gusto ko na rin pong tapusin. Hindi ito si Dudsa. Gusto ko na pong tapusin ang aking buhay. Gusto ko na rin pong ito ang tibok ng aking puso. Parang pelikula naman, no? Gusto ko na pong sumama sa kanya sa buhay. Pag tinulak ka naman, magkaka-attitude ka naman sa tao na tulak sa'yo, di ba? Piliin mo, ibinigay sa'yo, pag ginawa mo, magkaka-attitude ka, di ba? Pastor, doon sa Kabao, wala po yung pangalan ko. Nagsentimiento ka pa. Bakit? Ikaw ba yan? Kasal ba kayo? Pastor, ang sama ng loob ko. Sa Kabao, wala yung pangalan ko. Gusto ko kumuha ng isang violet. Gusto ko kumuha ng isang violet na gupitin at ilagay ko dito. My beloved, ano pa tawagin? Daughter-in-law. Ang nakasama ng loob mo. Hindi nga open sa family mo yung shop. At ilalagay mo pa. At gusto mo nakaseparate ka, bold letter pa, malaki. Huwag gano'n, kapatid. Huwag ka magka-attitude. Pastor, hindi. 4 years na kami. Ngayon ko na nakita ang nanay at tatay niya. Ngayon lang ko ba kinakilala. Wala pa sa lapida. Ay, lapida sa Kabao. Sobrang inis ko. Naghahanap ako ng violet na dito. Lalagay yung pangalan ko in bold letters. All capital. At yung aspin ko, rainbow. Mga kapatid, ginagawa natin katawa-tawa ang ating mga sarili, no? Pastor, yung isa naalala ko yung friends namin. Friend ko lang pala, kasi late yan. Teacher ko, nursing. Nailis na siya sa konsul ng embassy, ng US Embassy. Ang name niya ay Slide Kabungkal. Is from Iligan. Fluent siya sa English. Kasi mga Bisaya talaga, di ba? Magagaling sa English ang mga Bisaya. Talagang hanga ako sa Manila. Magaling pa silang kumanta. Lahat ng parents niya,
sisters niya nasa US na for how many years, siya na lang nasa Pilipinas. Alam mo, nag-attempt siya kumuha ng US visa, tanong niyo kung ilan. At kung magkano na ang sinulog niya sa pagkuha ng visa. Kasi before, ang US visa lang is 3,000, 4,000, ngayon it's almost 7,000. Teacher siya, RN siya, confident siya sa sarili niya palagi, nagsasalita siya kasi Bisaya siya, hindi siya mga Tagalog. So, feeling niya, perfect siya. 5 beses siya kumuha ng US visa. At nagagalit na ang nanay niya sa kanya dahil siya na lang ang natitira dito sa Pilipinas. Lahat nandun na. Pinitiksyon na siya. Ang problema, pag pumapasok siya ng US Embassy, smart talaga siya. Kasi professional siya. Pinagmamalaki niya pa sa amin bakit kami nalalaman liwak siya. Isa lang ang tanong sa kanilang consul, para siyang sumasali sa Miss Gay competition. Sunod-sunod daw ang answer niya. Sunod-sunod daw. Siguro, sabi sa kanilang consul, kasi ka, masyado ka madala. Sa isang question, haba daw. Maya-maya, kasi bibigay mo yung passport interview. Just. Question. Ang lolo mo sumagot. Sa haba-haba ng sinabi, kinuha ng consul yung stamp pad, sinausaw. Siyempre, confident na lola mo, sinasawsaw na yung pala eh. Sinunod. Tuwa naman lola mo. Deny. Hindi siya nag-thank you. Umalis siya doon sa consul. Umalis siya. Tayo siya. Lagat ko. Pinayaman niya ang embassy. Hanggang ngayon, nagtatry siya at ibuwang pa nila lolo. Kasi, meron siyang attitude sa sarili niya na overconfident siya. Ang hinihilan naman ng consul, isang tanong, sumasagot ka, maepal ka kasi. Mas Islam ka pa at mas marunong ka pa sa Amerikano. Hanggang ngayon nandito siya. Nawala na siya ng gana pumunta ng US. Sabi niya, pinasabihan niya pang consul, kung ayaw na bigyan ng visa, okay lang. Dito na lang ako sa Pilipinas. Bayaran ko na lang ang parents ko. Pumunta dito ang dalawin ko. May attitude kasi talaga siya. Kahit kasama mo siya sa bahay, siyempre, mga bakla, maka Richard Velasquez, maka Lani Bisalucha. Alas 5 na madaling araw, kasi papasok siya. Mahilig siyang kumanta. Siyempre, tulog pa kami, di ba? Tulog pa may-ari ng bahay. Kumakanta si bakla. Talaga to. Hindi naman masyado kagad ang boses si bakla. Parang kinubuting niya ang boses si bakla. Tinawag siya nung order ng bahay. Na-witness namin, ang sabi niya, ikaw, maging sensitive ka, sinigaw ko talaga siya bago umaga, nasigo. Maging sensitive ka sa mga kasama mo sa bahay at sa kabilang apartment dahil hindi na ikaw ang tao dito, marami nakatira dito. Ha? Maging sensitive ka, ha? So siguro si bakla, umaga, sa init na ulo din eh. Kasi kumakanta siya ng Regine eh. Huwag mo akong sisigawan kahit ikaw ang may-ari ng bahay dito. Ganun yung matabig yun eh, sumasagot ang carpet. Huwag mo akong pagsasalitaan. Kung mataas ang boss mo, mas mataas ang boses ka sa'yo. Sinigawan niya rin ang may-ari. So, tigwak siya. Naibig siya sa bahay ni Kuya. Kaya mga kapatid, ang sinasabi dito ng Diyos, marunong kang magpakumbaga. Kung meron kang hinihiling sa Diyos, ito ay nakagaling sa puso natin. Wala kang doubt, may katiting na buti sa puso. At sasagutin ng Diyos ang mga panalangin. Sama natin mamaya si Pastor Chan. May interview siya bukas sa US Embassy. At
pag nag-grant ang kanyang mag-grant ang kanyang US visa, siya po ay aalis na, iniwan niya po tayo, at siya ay magiging part ng NCCLA. Hindi siya aalis permanente sa atin, but yung prayers niya ay palaging kasama dito. At magiging proud tayo dahil meron tayong NCC Makati, NCC Olongapo na naging part ng pinakamalaking NCC sa buong mundo, ang NCCLA. At kasama ni Pastor Chan, lahat tayo sa kanyang panalangin sa NCC. Tayo mula tayo tumayo at tayo mula tayo manalangin.